Nang pumanaw ang tiyahin kong si Lilia, kami ng pamilya ko ang inatasang magligpit ng mga gamit niya sa lumang bahay sa Quezon. Luma at amoy gamot ang bahay, pero may kakaibang lamig sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Habang naglilinis ako ng kanyang aparador, may nahulog mula sa likod na bahagi. Isang lumang kwaderno, itim ang pabalat, may kaunting mantsa ng lumang dugo. At sa unang pahina may nakasulat, "Kwaderno ng patay, huwag babasahin ng malakas." Napailing ako. Akala ko kwentong halo-halo na naman ng mga matatanda. Pero dahil curious ako, binuksan ko at binasa ang unang pahina. Isang tula ang nakasulat. Sa pahina ng dilim, pangalan ay muling sisibol. Ang tinig ng katahimikan ay iyong maririnig sa likod. Nang matapos ko itong basahin, naramdaman kong lumamig ang paligid. Tumingin ako sa paligid, walang tao. Pero pagbalik ko ng tingin sa kwaderno, may bago nang nakasulat. Andres R. Hindi ko sinulat yon. Sigurado ako. At sa mismong sandaling mabasa ko ang pangalan, may langit-ngit mula sa labas ng kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Paglingon ko, may lalaking nakatayo sa dilim. Kalbo, may barong nasunog ang laylayan at walang mata. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay. Si Andres, namatay dyan. Nasunog sa mismong kwartong yan. Gusto ko nang sunugin ang kwaderno. Pero kahit anong gawin ko, ayaw masunog ang mga pahina. At gabi-gabi, may panibagong pangalan ang sumusulpot. Isa, dalawa, minsan tatlo. Hindi ko sila kilala, pero lumilitaw sila. Sa bintana, sa hagdan, sa salamin. Isang gabi lumitaw sa kwaderno ang Luisa D. At narinig ko ang iyak ng isang babae mula sa kusina. Paulit-ulit niyang sinasabi, anak ko, isulat mo ako. Huwag mo akong kalimutan." Lumapit ako sa isang albularyo. Nang makita niya ang kwaderno, bigla siyang umatras. Hindi yan gawa ng tao. Gawa yan ng isang mangkukulam. Lahat ng kaluluwang isinumpa ay itinatala riyan. Kapag binasa mo, kinikilala mo sila. Binubuksan mo ang pinto. Paano ko isasara? Tanong ko. Isulat mo ang huling pangalan, ang huling kaluluwang darating. Pero pag yun ay ikaw na, wala nang atrasan. Kinagabihan, eksaktong 12:00, biglang napuno ng hangin ang kwarto. Bumaligtad ang mga pahina ng kwaderno hanggang sa huling pahina. Unti-unting may lumilitaw na letra sa pulang tinta. Jamsey, ako yon. Ako ang huli. Nang tingnan ko ang salamin, may nakita akong refleksyong ako pero hindi ako. Maputla, walang mata, duguan ang bibig at punit ang leeg. Tumawa ito bago pa ako makagalaw. May malamig na kamay na dumaklot sa batok ko. Ang kwaderno kusa nang nagsasara at may boses akong narinig mula sa ilalim ng kama. Tapos na ang papel mo. Ang kwento mo ay isusulat na.